Okay, so ngayon, no, o nga pala, Skadjo, no, and you're watching M News. Ito po yung ating pong first episode na isasama natin sa ating pong TV show sa cable TV sa Pinoy Extreme. Ang aming pong TV show under M News is called Anything Motoring TV. So ngayon, may re-review po tayo, guys. Wala nga. Tama-tama po ang ating ano. So ito, reviewin natin ang Hero X-Pulse. Yan, ito po ang Hero X-Pulse. Okay, diba? Ganda. Yan ang Hero X-Pulse. So ayun, bahala na sa mga punta ngayon. Tignan natin. I just want to share this to you guys. Kung kamusta naman ang ride. Okay ba tong Hero X-Pulse? Tignan natin. Okay. So ito. Alright, right off the bat, guys, very comfortable ang kanyang ride. Okay, labas muna tayo dito sa ating village. Alright. Ngayon yung clutch niya at saka yung kanyang mga levers, clutch and brake levers, malambot naman. Actually, madali siya i-press, no? Tapos syempre madali rin naman maipasok sa mga gearing. Although sometimes pagka mainit na, no, kasi na-ride ko na to nung isang araw, medyo pagka uminit na makina, di ba, pag nasa stop ka, ang hirap hanapin ang neutral. Yun na siguro ang gripes ko dito, no? But again, the controls are very good. At saka yung eyeball mo dito sa yung LCD speedometer, no, yung pong digital console is very good. Kitang-kita lahat. May clock ka, although yung clock ko wala po sa oras, hindi ko naayos. Siyempre, dyan ang iyong odometer. Siyempre, yung iyong pong tachometer, yung RPM, and yung ating speedometer, at marami pang iba. Mamaya papakita ko sa inyo. Okay? Actually, dito yung mga tulad ngayon na naka TFT screen na, pero okay na to. Okay, itong X-Pulse 200 ng Hero when it comes to its simplicity of, teka lang, may kiraan po, wait a minute, simplicity ng kanyang digital instrument console. Okay, tapos siyempre yung plus, yung mga controls, ito makikita mo, easy when to reach, no, sa yung mga kamay, di ba, pati dito sa yung start system. Alright, maganda po ang kanyang torque, very good. Oh, nice. And the ride feel is amazing talaga. It's very comfortable. Siyempre, this is a dual sports motorcycle. Medyo diretso po mo rito. At yung mga arms and hands ay very relaxed. Hindi yung nakasubsob. Kaya walang stress yung mga kamay. Overall, unang ride ko pa lang dito, talagang komportable to. Mukhang masarap dalhin to kahit traffic, kahit sa mga long rides. Napakaganda ng kanyang torque. Mapapansin nyo, napakadali overtake. O yun ang aking masasabi dito, no? Pagdating po sa aking first impression, no? Sa unang tiga ko ng kanyang throttle at kanyang mga levers, very good. Ang braking system, woo! Very nice, very good. Tignan nyo, napakadali po isingit nito. Sisingit tayo. Siyempre, kahit na long wheelbase to, long wheelbase talaga, madali pa rin dahil narrow yung kanyang size, no? Madali isingit. At siyempre ang ating mga salamin, very, very good din sa visibility. Alright, nahabi natin right here. Can you see? Napakasarap ng kanyang acceleration. Very good.
Very, very good. Boom! At walang lubak-lubak, guys. Ayos na ayos to talaga pang Pilipinas. Sa mga sira-sirang daan. Siyempre, gagamitin mo naman talaga to sa pagmamaneho dito sa Metro Manila. Kung bumili ka nito for the purpose of using it for off-roading, mga enduro, pwede rin. Pero mostly kaya tayo bumibili ng motor is para sa ating pong daily commute. Diba? Very nice. Tignan nyo na, effortless ang mga lubak-lubak na kaya ng EDSA. And it's so fast. I like it very much. Nakalimutan ko na ang maging masaya dahil sa sakit na sa pag-ibig kong inakala. Sa pagdaan ng panahon laging tulala, darating ba ang totoong bigay na himala? Anong magagawa? So yun nga, andito tayo sa SLEX. Siyempre below 200cc to, kaya di tayo pwede pumasok sa mismong expressways. Andito tayo sa may Magallanes area. Ngayon, susubukan natin yung kanyang top end speed. Ay, hindi, sige, mamaya na. Gusto ko lang muna masubukan yung kanyang pagsingit-singit sa traffic, kung very nimble, very quick. Madali ba? At saka, comfortable ba to for the long ride? Pasensya na guys, nag-ubad ako ng gloves kasi makikita pindot-pindutin ng mga camera ko eh. Anyways, ito na. Although 5 speed lang po ito, di ba lang? Kanyang gearing, no? Pasok tayo dito. Maganda naman ang kanyang torque. Mamaya titignan natin kung anong dulo nito, yung top speed nito. Pero kailangan muna natin makarating dyan sa isang gas station para mapakita natin, ma-walk around natin ang X-Pulse 200, no? Kanyang looks. Okay, sobra-sobra po ang dami ng sasakyan ngayon. Pero very comfortable talaga ang kanyang ergonomics, sitting position, yung mga kamay mo, mga arms mo, lahat, legs, at saka yung petan mo, walang lubak-lubak to. Sobrang sarap, pang enduro talaga. Okay? Na pwede sa streets. Yan. Makikita nyo, okay. So yun, no, pagdating sa ride, maganda po talaga ride nito, mag-enjoy kayo. May kataasan lang ng konti, ako 5'6" po ako. Medyo tiptoe boat fit ko pagka nilapag ko pareho. Pero kaya naman to ng mga mga Pilipino, no? Mga kahit mga hindi katangkaran, kasi magaan po siya pag umaandar na. Siyempre pagka nakahinto, doon mo ma-feel ang bigat nito pag iyong minamaniobra. Pero pag umandar na, wow, sobra. At maganda pang ang response ng kanyang makina, pati ang kanya pong throttle, kaya wow. Okay guys, handling wise, ang ganda po ng kanyang handling. Ako po hindi ko po kayo binibiro, niloloko, whatever, dahil ko po pinahiram ng Hero para ma-review ito. Kung bayad, secret. Pero anyways, just being honest with you all, ang ganda po ng handling nito because it's light, it's torquey, and kahit na mahaba ang wheelbase, napakadali po isingit, mag-weave in and out of traffic. At yung mga ganitong mga paliko-liko, no, mas ganda. Kahit na naka-semi-nabi tires po siya, makapit po ang gulong nito, na stock tires niya, no. And mag-i-enjoy po kayo every twist of the throttle. Napakasarap po niyang talagang i-maneho. Parang lagi naglalaro lang, no. Mas lalo na pagka dinalam nyo ito sa mga off-road events, no, like yung sa mga enduro events, kaya yung kahit ng mga flat tracks lang, napakasarap po nito i-maneho. Wow, totoo lang po. At very easy to control ng mga switches, very easy to operate the clutch.
Yun nga lang, tulad ng sabi ko, medyo hahanapin mo yung neutral pagka mainit-init na makina. Pero yun lang, makikita mo na yung neutral. Tulad nito, napakasarap ng kanyang acceleration. Handling wise, good talaga. And ride wise, yung feeling, yung confidence, andun yun, andun. Lalo na maganda yung kanyang braking system na nilagay dito, no? Talaga pong ititigil ka kahit emergency braking tulad dito. Kita nyo yan? Alright, anyways, yun lang po masasabi ko dito sa kanya pong ride feel. Ngayon, liliko na tayo dun sa may gasoline station. Mag-u-turn lang po tayo. Why? Siyempre, para pakita sa inyo overall walk around. Siyempre, at saka yung mga final thoughts ko sa motor na to. Kung okay ba ang Hero X-Pulse 200. Yun lang, bitin sa fifth gear. Sana meron pang isa pang cambio. May 6 gear pa. Parang inahanap niya eh. Ewan ko ba? Bakit din na nilagyan? Although, overall, for city driving, goods na goods naman po ito. Mamaya, highway speeds tayo, no? Okay to, ibabad sa mabibilis na takbuhan, no? Diyan po sa SLEX. Maghihintay na lang sa mahal ko na hinahanap. Ganun pa man ay ibubuhos ko lahat sa isang tao na magbibigay sa akin ng sapat. Ang pagmamahal ay dapat walang hinahanap na kapalit. Kahit ito ay magbibigay ng ligaya o pait. So ito, dito muna tayo, medyo pahinga lang, no? So, kanina na share ko naman sa inyo kahit briefly lang kung ano yung ride feel nito. So ngayon, tingnan natin yung pinaka-specs niya, no? Yan, binigay sa atin. Of course, dito lang naman natin makikita yan kaysa mag-browse pa tayo sa website. Okay, sino nga ba si Hero Motorsports? Si Hero pala. Si Hero is isa pong Indian company, isa pong Indian brand na matagal na po talaga tong Hero company na to na nagma-manufacture ng mga motorcycles, no? Isa to sa pinakamalalaki in the world, no? So, in short, you can expect good quality from their motorcycles and from all their products. Ngayon, nandito na sila sa Pilipinas, no? Ibig sabihin, they found that the Philippines is one of the best countries they can sell their bikes kasi marami po talaga mga enthusiasts dito ng motorcycles. Okay. Actually, ito si Hero X-Pulse 200 is 4 valves na, no? And meron siyang available na 3 kulay. Papakita ko sa inyo yung kulay. Ito ang mga kulay niya. Meron tayong Techno Blue, yung gamit natin ngayon. Meron Black Sports Red. At syempre, merong Matte Nexus Blue. Alright. So ito, nakita nyo yung mga colors niya. Yung key features, no, pag-usapan na natin, no, bago ko sa inyo pakita yung price, no. Yung kanya pong LED lights talaga pong up to date na, yung kanyang headlights, no. At maliwanag siya kahit sa umaga, so very safe ka lalo na pagka bright mo pa, no, para makita ka ng lahat ng motorista sa kalye nang maiwas-iwasan syempre ang disgrasya. Projector headlights na to, no. Tsaka may DRLs na to. Talagang kitang-kita ka kahit sa umaga, no? Yung likuran niya na lights is okay din, no? Kitang-kita rin sa kahit tanghaling tapat at lalong-lalo na sa gabi. So when it comes to the lighting system, sure ako na talagang this is the best lighting system that you can have on a motorcycle. Yun lang syempre, yung kanya pong mga turn signals is bulb pa. Pero malakas naman po yung kanya illumination. So again, good lighting system for the Hero X-Pulse 200. Tapos meron din siyang multi-terrain mode, no? May modes po to. So high-tech din po to, guys. Meron siyang 3 modes ng kanya pong ABS. Siyempre kasi mostly ginagamit to sa enduro. So yung mga pa-slide-slide, ganyan, mga performance riding when it comes to the off-roading and enduro sports, andito yan. Although
tulad ng sinabi ko, kaya ako ni-review dito po yan sa city kasi mostly gagamitin natin sa city ito. Ngayon, bibihira rin lang naman yung bumibili ng motorcycles na talagang gagamitin nila for sports lang. Siyempre, if the typical Filipino will also use it for their everyday task, no? Like going from point A to point B. Tapos, siyempre, rally style na rin pa yung windshield, no? Maliit lang, really, when it comes to deflecting the wind, may minimal purpose siya, minimal function, no? Kasi mas maganda pa sana kung mas pinalaki pa yung kanya pong windshield. But then again, it adds more of the aesthetics. Maganda naman siya, no, sa aesthetics niya. And hindi lang yon, kahit pa paano, it deflects the strong wind, no, that will hit your body. Although hindi naman siya ganun kabilisan, no, when it comes to top end speeds, no, pero yung kanya kasing acceleration pumapalo. So goods na rin at meron tayo niyan. Syempre malalo na sa mga insekto na masasagasama mo, hindi tatama sa buong katawan mo, kundi dyan syempre sa inyong pong wind visor. And yung ergonomics nito, goods na goods talaga, guys. Lalong-lalo na yung mga foot pegs, very sturdy at kalidad yung gawa. At makikita nyo rin, meron din itong tinatawag natin crash guard. Para tumumba-tumba ka, hindi tatamaan yung body ng iyong pong motorcycle. And of course, mas safe ka sa riding, no? Dahil sa mga features ito na makikita nyo na inad nila rito, like syempre nga yung crash guard, and of course yung tibay at kalidad ng gagamitin yung mga materials dito na talagang good and really worth it for your money. Okay, no, sa specifics naman tayo, no, kanya pong specification. Napag-usapan lang naman po natin yung dimension, i-post ko na po dito. Yan, kita nyo na yung frame, ito na rin para kung gusto nyo malaman. At syempre yung drivetrain, ito na rin, i-post nyo na lang. At yung lights, napag-usapan natin yung engine. Ang engine type niya is oil-cooled, 4-stroke, 4-valve, single-cylinder OHC engine na may maximum power ng 14.1 kilowatts na mayroong 18.9 horsepower sa 8,500 RPM. Ang maximum torque niya ay 17.35 Nm at 6,500 RPM. Ang bore stroke is 66.5 mm by 57.5 mm. At syempre, ang kanyang pong displacement is 199.6cc, which is 200cc overall. Pala, no, pagdating po sa kanya pong fuel consumption, matipid po ito. Okay? Ito po ang kanya pong fuel consumption. At ang kanya pong fuel tank, napakalaki po, 13 liters ang kanyang fuel tank. Okay guys, no, ito na po ang ating pong walk around ng ating pong Hero 200 X-Pulse. Okay. So unang tingin pa lang, pogi na. Okay? Ang kanya pong decals, cool, sticker. Alright, ang sticker decals, pwede pong tanggalin, hindi po naka, ano to, hindi po naka sa pintura, no? Okay, anyway, ito po ang kanya pong tangke. Ang tangke po niya is 13 liters. Okay, very basic syempre ang ating pong key insert sa kanya pong tangke. Okay, at ang kanya pong seat is really comfortable, malambot. At ang material is non-slip. Okay, at mayroon pa po tayo dito pong protector po sa tank, no? And ito po ang kabitan ng ating pong top box. Pwede po tayo maglagay po dito. May abang na po tayo dito. So, para po sa mga friends natin na nag-aangkas, meron po silang sasandalan. At syempre, sa mga nagdi-deliver, may magagamit ka na storage space sa inyo pong tinatawag mo top box clapping. Alright. Ito na po ang kanya pong side view profile. Okay. Program FI. Ito po yung FI na pinogram. At syempre, dito po sa ating 200cc na makina, makikita nyo po yan. Very nice, very clean. Okay, maganda po at very minimalist nga ang design dahil nga naked. I mean, dahil ito ay tinatawag nating enduro type. So, kitang-kita po talaga po ating makina. And I believe this can go submerge underwater kung sakali mag-river crossing kayo. Okay?
Very good po ang mga ginamit na materials lalo sa mga passenger pegs, foot pegs. At syempre, tignan nyo naman yan. Napakaganda rin ng kanya pong rugged brake pedal. Okay? Very good. So at the right side, very nice, very good ang kanya pong ang aesthetics at ang kanya pong design. Siyempre, kita-kita po ang ating pong busina. Maganda po busina ito. Later, sige, pakita natin sa inyo ang busina. Pakinggan nyo. Yun, di ba? Macho pa rin ang busina. Hindi po support. Okay? And what else? Dito sa side na to, you see reflectors, siyempre. And, of course, this good sounding exhaust. Okay? Pakinggan natin yung exhaust, guys. Bubuksan natin. Ito pa pala ang kanya pong switch. Alright. Yung kanya pong switch, mayroon na po itong kill switch. So, very good po and safe. Pag kayo tumumba, pwede nyo agad ipatay ng inyong makina by just simply clicking the kill switch. Okay, ito po ang tunog ng kanyang computer. Oh, parang big bike na, guys. Alright, okay, patayin natin. Okay. Ito po yung profile niya. Again, single suspension. Of course, it's an enduro bike. At ang kanya pong gulong, ito po ang size. Alright. 120 by 90 by 18 sa likod, no? And semi-nappy. Siyempre, meron po tayong Nissin brakes, disc brakes sa likod. At sa harap, meron tayong, again, Nissin ba to? I think so, yeah. Meron din po tayo ditong mapakalaking pedal disc brake. And of course, ang size po ng kanyang gulong sa harap ay 90 by 90 by 21. Siyempre, mas malaki po ang gulong sa likod po nila. Sa harap, pagka po enduro bikes. At siyempre, meron na po tayong tapalodo rito with matching tire hugger here. And of course, ang ating pong support suspension is nakatakip po yan para hindi po pasukin ng dumi kung kayo po ay nag-off-roading. Right. Very good. At ang kanya pong oil cooler, ayan po yan. Again, ito po yung another side of the crash guard. And this is the left side of the engine. Very clean pa rin. At syempre, napakadali tapakan ng inyo pong gear shifter. And of course, ito po makapit po talaga itong mga foot pegs na to, both for the driver and the passenger. At ang meron po tayong chain guard dito. Yun po. Ang kagandahan po nito sa ilalim niya. At well balanced po ang kanya pong gravity. Ang kanya pong tinatawag na timbang, no? Dahil ang center of gravity is nasa ilalim, hindi po nasa taas. So, siya top heavy. Okay. Meron po tayong handlebar dito, grab handlebar para po sa inyo po ang taas. Dito mo yan. Yan, very nice. Very sturdy. At may protector rin po tayo ito para hindi mapaso po ang ating pong angkas. At ito po, ang kanya pong taillight is LED na para po ang kanya pong headlight LED. But ang ating pong indicators is bulb pa rin tulad sa harap. Yan po plate number. Pag nakita nyo yan, ito po ay review bike ng Hero Motorcycles. Maganda rin po ang tapalodo sa likod, hindi mapuputikan ang angkas mo. At syempre, hindi ka mapuputikan. Okay, sana narinig nyo ako kasi I'm just filming this in my Insta360 Go to action camera. Okay. Anyways, ito na, meron po tayong knuckle guard to protect again your hands from debris. Pagka off-roading kayo, para hindi kayo tamaan ng mga bato sa kamay nyo, masakit yun. Mahirap na pong hanky-panky niyan. Anyways, very wide ang handlebars nito. Very good. Very, tulad sabi ko, when it comes to handling, it supports your body well, your ergonomics. At ang kagandahan din nito, guys, is mahaba ang kanya pong throttle hand grip. Pati na rin po yung hand grip dito po sa kabila. Which means is, mas hindi po masisiksik ang kamay nyo, lalo na mayroon pa po kayong knuckle guards dito. At ang kanya pong salamin, very good po ang kanya pong tinatawag na side mirrors. Kita-kita po lahat. Kita nyo ba, di ba? Okay. Yun po yun. And what else? Eh, syempre, ito na po yung harap. Maganda po ang ilaw nito. See? Di ba? Very nice. Okay, may passing light yan, guys. Passing light. Diba? Okay. Yan po ang kanya pong harap at ang kanya pong likod. Again, nakita nyo ito. Maliwanag po yan. Alright, what else?
Dito po sa harapan po natin, guys. Ito na ulit tayo sa handlebars. Ito yung controls. Very easy to use, no? Talagang within the reach of your fingers. And may passing light nga, just like what I've said. And ito yung kanya pong kill switch. Then ito lang po meron dito. At ang kanya pong busina, ito, sa ilalim. And very good po ang very basic lang ang kanyang susian, hindi nakilis. Ayaw po nakilis, mas maganda po yung sinususi nyo mismo. At dito makikita nyo syempre ang inyo pong speedometer digital na, okay? Ano ba to? Yan, mamimili lang kayo. May trip 1, trip 2. Pwede nyo i-pair ang inyong cellphone. Okay, meron siyang ABS modes, no? 3 modes meron kayo. May road, may off-road, may rally. So mag-rally na kayo sa EDSA. Hindi pala, rally to sa karera, guys. Yan, okay. May clock, syempre, at yung inyo pong tinatawag na odometer, tachometer, and of course, ang kanya pong speedometer. At ayan po ang inyong pong gasoline gauge. Alright. Aba, pawala na pala gasolina ko. Ang galing. Anyways, trip 1 yan. Meron po tayong date din dyan at yung time na ginamit mo siya. Yung gano'n mo na siya katagal gamit. Alright. Okay. Yun na po makita nyo sa harap, syempre. At syempre, papakita po sa inyo ang tinatawag na USB charger. Alright. So, pwede ka na maglagay na inyo pong cellphone dito. Diba? Para po maglagay pa-charger dito sa USB charger. Very, very good. Very well thought of. Yan. Okay. Yun lang po ang ating pong walk around dito po sa ating pong Hero. There's a Hero by Mariah Carey. Very good po. Ang kanya pong overall looks, aesthetics, and of course, the dimensions here are good. Ngayon, papakita ko sa inyo pag sinakyan ko na ako po yung 5.6. Wait lang. So, hi guys, ito, papakita ko sa inyo yung kanya pong ergonomics. Yung Monte Ergonomics. Ayan po, makikita nyo, tiptoe po ako. Both feet, no? Pero, very good po. Comfortable pa rin. At pag inangat ko ang aking paang ganyan, very easy to reach po ang kanya pong mga gearing, brakes, right? Pati yung gears po dito. Okay, very nice. Very, very, very comfortable. Puro ko very, pero comfortable po talaga siya. Ito, makita yung arms ko, di ba? Goods. Goods po talaga ang ride feel po dito. So, tignan naman natin ang top end speeds o kahit na yung kanyang acceleration. So yun guys, yun po ang Hero X-Pulse 200, okay, of course, ng Hero Motorcycles. What a very good bike. Nag-enjoy po akong i-review ito. So bagay na bagay po talaga ito sa ating pong mga local riding community, lalong-lalo na sa bansa po natin talaga dahil alam nyo na malubak, mabaha, ito po talaga ang motor na para sa inyo. Maganda pa ang kanya pong ride at maganda pa ang kanya pong makina. Yun po ang Hero X-Pulse 200 na 4 valves. Okay guys, ako po ulit si Kadyo at maraming salamat sa panonood niyo po dito sa M-News. And again, abangan niyo po ang aming pong show sa Pinoy Extreme Channel. Ang title po, ang pangalan po ng aming show doon is Anything Motoring TV. Yun lang po. Again guys, I would like to say thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo sa akin po simpleng review ng X-Pulse 200 ng Hero. Again, ako po si Kadyo. Maraming salamat po sa inyo po panonood and I'll see you next time.